Among system is Smile Smart. So, ano siya Smile Smart, no? So, when we say Smile Smart, pag makadungog tag smile, it's about our teeth or our dental or oral care. So, nagbuhat mi ani nga system para among goal ani is para mas mapadali ato ang mga appointment. Kunwari ang ang dental karon na clinic is dili siya available nya ang atong mga mag user sad na magamit is makuan sad sila murag ma-plaster sad og dili magguot ang kuan mga schedule. So first diri ta sa kuan no, mag-register ta, try na to. So let's say then tab ay butang tag Gmail na to kana pwede na guro na. Ay wait lang. So butang nag password. Ay shit. So kana register tag account, try na to. So naka-login na ta no. So not now sa nato not natin. Login na ta. Diretso na ta dire sa login. So nay account na to, i-try na to login na to account. Pwede naman guro ni login na to para makita na to ang kuan. So mo ni ang dashboard sa atong kuan user. So natay promo dire. Pag i-click na to sila na siya mga premium or standard na mga promo na kaya ma-avail sa mga user para sa mga kuan. Maka-avail sila mga less price or mga promo. So dire natay cleaning, then tooth extraction, check-up, tooth replacement, denture, professional whitening, new patient special, kids dental check-up. So nato dire no first cleaning, try na tong cleaning. Butang ta dire kani. Gamiton nato. So select time, nata dire no, Clay full name, then clay@gmail.com, then phone number, tapos preferred date, then select time. Pwede mag-select direct time, ana. Then diri asa ubos pwede ta magbutang sa itong mga allergies like kanang kunwari natay mga allergies sa atong kuan tambal. So kaya na to mabutang dira no. So i-confirm booking na to. So na-confirm na no. So kato siya nabutang na to siya sa ato ang database. So natay database diri sa SmartSpart. Pakita lang na to. First sa SmartSpart natay appointments. So makita na to diri ano. Ara natay mga appointments diri. Dagan kayo nato drink lay bago lang. Then we have messages. So natay mga messages diri like hello, are you available? Tapos dire kaya nila mag-reply kanina mga messages dire is na store ni dito sa atong message box or dito sa chat box sa atong user o admin. So dire natay user. So mo ni mga user no nga nisulod diri nga balik ta dito. Then mo na to. Then napunta diri sa ubos kaya na to mag mag-message sa ato ang admin or sa atong um gani atong clinic nga atong pa-schedulean. So mag-message diri like for example, hi so send message no. So hi Clay, then ato ta sa atong admin. Try na to kung abot ba dito sa admin. Tagot sa ta. Then tag in ta. Diri dong asa admin diri dong. Admin at gmail.com. Ano? Password. Admin pass. Pag may tanan. So, try to. Admin.
pass. So ano naka-login na ta no. Mo ni ang dashboard sa atong admin. So total registered, total appointment na dire nakabutang, then mga appointment niya na dire. Then diri pwede na to ni click kung gusto nato mag-save og changes para ma-inform sa dang atong user nga dili siya available na time or na siya gusto i-change nga date kay para dili magpangka ang mga schedule. Pwede na to i-save changes. Tapos diri sa ubos, pwede na to i-trash or kanang kunwari wala ning sipot ang ato ang client, so pwede ra na nato i-delete diri Next, makita na to diri ang mga message user. So, makita na to no. Mag-message to diri. Ay, asa na tong kuno? Yung message ka na naka-message Ah, ka. Like. tara. Drop message. So, makita na to no. Diri ang conversation nato. Tara. Like for example, kaning Clay. Tara, makita na tong message ni Clay. Hi, hello. Tapos, are you available? Ah, so, mora na ang ano, na implement na mo. I-check kung real time ba. Tapos, makita na to diri ang ilang real-time communication yun. Na may date og time. Pwede na to mag-send na ta. Try lang na to para muran. So makita na to diri ano nga na sila yung conversation na nahitabo. So mora to no ang among kuan um, system nga kuan smart smart mo na siya ang purpose. So karon next na mo i-explain is ang mga code and asa siya na butang og giunsa siya pag-implement. So I'm gonna uh, so I'm gonna present to you the registered login. So here, the register login. I'm gonna explain the code and how I implement it or how we implement it. So for start session, we have the session start and the SQL. Of course, i-connect na to siya sa database. So, ang local host na to sa database host, ang root sa username, then ang kini is the empty, which is the password, and the Smile Smart DB or our database name. So, i-connect na to siya if, di ba, nag-connect na siya sa database. If failed ang atong connection, mag-connection error siya, of course, the script stops and displays the error. Then here, ang code diri kay the required niya all fields are set. So, of course dito sa ato ang database kay full name sa ato ang system full name, email address, password, then confirm na to ang password. So, dapat ato ano siyang i-set or dapat butangan na to ang all fields niya. So, mao ni ang code niya. Then pagkahuman ang password niya para i-connect mo na siya sa database no. Ang password niya is naka-password hash. As you can see, it's because para ma-secured ang pag-store na to sa database sa password sa user. Then of course, i-validate na to ang email format. So if ma-invalid ang email format, so mag-skip alert. So na siya alert tawagon. So here, check if email is already exist. So kani siya diri ang code tanaw niya if kana nga email if nagamit na. So mao ni siya ang dira ang nga kanang code. Then so mag-use ta diri og kanang mga prepared statement to prevent SQL injection kani. So, gi-prepare na to ang SQL query to check if the email already exists in the user's table. So, then here, if the email already in use,
mo ano siya, mo alert siya, email already exists, please use a different email. So, mo prompt og ana. Then, ato siyang, ay, try na to later then. Insert user database into the database. So, kini, mag SQL statement to add new user with their name. Ilang full name, email, password, and role. Then, syempre, values kayo. Pat man ni sila. But ang rule is, automatic na siya naka-user kay isa lang man ang admin nato. So, kahuman, here, binds all the variables into the statement securely. Ang kaning SSS, para pasabot ana is upat siya ka string mo ang upat ka S. So we have the string of full name, email, password, and role. So pagkahuman, if kanang if makuha na siya, if ma-execute na to siya, mo ano na siya mo registration successful, then mo redirect to siya sa login. If otherwise, if kanang na mga error during the registration mo, ano mo, alert po siya nga error occurred during registration. Then, pagkahuman, mag-statement close siya, or else, mag-catch siya diri all alert, please fill in the all fields. So, dapat i-fill up na to ang tanan fields na gipangayo if mag-register ta sa register page. And also, if ma-invalid ang atong request, so mag-alert po siya invalid request method. So, of course, ang connection close para i-close na to ang connection sa database. And let's try it. Tatag register. Bigab. So, mag-register tag another account. Sige, i-register na to si Bobby. So, Bob. Tapos password. So, what if dili na to siya butangan ng confirm password? So, unsay mo labas? So, moingon siya, please fill out this field. So, ito siyang i-fill out. Malamang. Register siya. So, registration successful, redirecting to login. So, padulong na siya sa login. Mo to kaganina ang code nga ano. So, here, pwede na ka login. Mo diri but login code and login nga status or page is dili na akong presentation. That's all. Thank you. Hi guys. So dito sa login. So dili dapat na code is ginasure niya no para parehas ang email o dili kanina code ginasure niya na parehas o parehas ang email o password, then diri kanina code is kaning duha is muna siyang nakakuha sa email o password from sa form, and gigamitan na siya og cream cream para mawala tong mga extra spaces sa email. And kani diri sa muna siya naga-fetch no sa user from database. So kaning query and STMT con is muna silang nagabuhat og parameterized query para mapangitan nila user base sa email. And there is a STMT o kaning result is ikaw muna silang nag-bind no sa mga email na kuan napagana po nila ang kuan ang query o ginakuha nila ang resulta. Then diri sa F result is kung naay isa ka parehas ng user sa email is padayon gyapon ang process. Then diri sa user fetch
So muna siya mukuha sa impormasyon sa user bilang associative array or mura siya sa ni key value. Then diri sa F password as na to. So mo ni as F password dari kani is gina-check na niya ang password kung na kuan na tama ba o kutang kung na to kanang tugma pa siya sa nakahash sa password sa database. Then kani ay dire dapit na code is ginatago niya ang session sa impormasyon na user para magamit sa iba pang pahina. Then kani dire dapit so redirect based on role is anong gina-redirect nila ang user base sa kuan sa ilang role. Kung admin pamunta sa admin.php kung hindi sa user PHP. Then kaning else naka else yan kung mali ang password na kung mali ang password so magpakita na siya alert and ibalik sa user login page. Dapit. And diri kani yung last else niya kay kung wala ang user kung walang user na may ganyang email magpapakita po rin muna siya alert o ibalik po na siya sa login form. So i-try na to login. So nara mo na ang ato ang email ad then try ta og password. So ang password is atong malion. So mulabas siya na mo labas nga kuan localhost says na incorrect password then atong i-okay. Then mabalik siya sa login nga ansa ni form. Then mao na to ang password. Tapos ang email ad atong malion. Then malion na to ang iyang email ad. So no user found with this email ang nakabutang. So try na to again. Rung na to siya. So mo to na naka-login na tanong. And that's all. Thank you. So, today sir, so ako aday i-explain ang code by code sa ato ang user nga na dashboard. So first is we have the promo no. So diri sa elements nga promo kay na siya context nga makita nato sa atong website. So diri sa promo is diri kanang maka-discount ta sa among smart nga website no. So next is the cleaning. So diya sa cleaning is na siya open modal in which it's a JavaScript no para sa atong function para dito pod ma-store atong mga data in which kung mag butang tag data sa ato ang cleaning. So for example dira sa cleaning is
mag-book ra tag appointment in which indicate ra nato atong mga pangalan or mga atong mga address. So para maka-direkta sa amuang system. So next is we have the tooth extraction. Same gyapon sa cleaning, na siya open model in which na siya function sa ato ang elements na tooth extraction. So for example, dire sa tooth extraction is same sa atong cleaning, maka-book pud gyapon tag appointment in which indicate pud gyapon nato atong mga datas and address. So next is the check-up. So dire sa check-up is same gihapon sa atong tooth extraction is in which we have the open modal kanang function sa JavaScript. So dire sa check-up is same gihapon sa atong tooth extraction. We can book an appointment. Pa-indicate gyapon tag mga datas na to, an address. And then dire sa tooth replacement, same gyapon sa check-up nga ato ang elements in which nagyapon siya open modal or ato ang function sa ato ang tooth replacement nga elements. So dire po is maka-indicate tag ato mga datas or ato mga address. So sa denture, same gyapon sa denture is we can book an appointment gyapon sa atong denture. So mo na siya ang sulod sa user dashboard sa Smile Smart nga website namo. So dire is we can appoint or maka-appoint ta sa kani nga like dental clinic nga pwede ta mo direct sa ato ang mga admin or nagagawid ani nga website. So dire sa baba is nagyapon siya subscribe now in which nagyapon siya yung mga promos nga mga kwanta. And then dire is sa conversation with admin, so dire ata mag-message sa admin kung unsay atong mga like mga approach na to nga or mga gusto na to ipangutana sa kani nga website. So more akong explain. So thank you. Sabi. Ay, delete. So, good morning, sir. So, mo din mo ang dashboard, admin dashboard rather. So, as you can see, sir, makakita tag registered users which is 11. Total of appointments which is 7. Kay mo ra man ang ano sa mga system. Then, makita ta sa ilang gisend sa ato na appointments. So, expected kay kita man ang admin, maka-edit ta, update, and delete. So, proceed ta sa code, sir. So, mo din mo ang gigamit na as logic para sa mga pag-select, count sa mga users, and then pag ma-select na and ma-count ang mga users kung pila ka buok, iyahang i-store diri sa user count, diyan na i-store, then pag maano na, proceed na siya sa pag ma-display na niya or ma-store na niya sa user count, mo proceed na siya sa appointments. So same process lang gyapon sa kaning first ka mag-select, select count, and iyahang i-store sa appointment count. So ang difference lang nila sa duha is ang first is users, then second is appointments. Then sa third step is appointments gyapon which is i-ihap niya ay select, i-count, then pag after ma-count sa tanan, iyahang sulod sa array, iyahang i-sort. Pag sulod sa array, rather, sorted na siya. Then, next is, same process lang yapon sa diri. Diri na, same process lang yapon sa diri. So, diri, iyahang i-select yapon ang query, or pila ka buok, then, i-count, then, isulod niya sa array. Then, sa delete naman pod, sa delete, so, kaniya nga to ang gigamit na logic, kanina logic, para ma-delete. So, katora, thank you. Good day, sir. I'm Berfel Simif Gascon. I am tasked to report the feature in our code
which is the messaging system, the basic conversation between a user and an admin, and the so i-explain sa nako daan ang kuan sir, ilahang relationship sir. So ang isa ka user sir can only may message an admin, and but an admin can message multiple users. So siya mini to one relationship sir. So mag try sa kuan sir, message sir, try na ako ang real time na pag-message diri sir. Kung maabot ba. So as you can see sir, the message has been sent in real time sir. There's no need to refresh sir. It's thanks to Ajax, and by using scripting language, and to name it, ang gigamit na ko ng scripting language sir kay JavaScript. And mostly gibutang ra nako ang kuan sir, ang script sa iyahang PHP sir, which is this sir. This is the fetch messages for the admin, so that the admin can fetch message in real time. So as you can see sir, function fetch message if return fetch user messages.php. So this is the fetch user messages.php. So its purpose is to fetch messages for the admin. So that the admin kay makakuha sa mga message sa user in real time. So it just use basic SQL commands or queries. So select messages all users where users that full name from messages join users on message that user underscore ID is equals to user ID where user ID is blank ordered by created at. So bind user ID, execute, then get the result while. So this is the result. So after that, fetch sad dari plus current user ID, then press join GSON, then messages, get element at the chat box inner HTML, messages for each message is equals to constant division document to create element div class name chat is equals to message, and to submit all sir, to and then get the promise and fetch the message. So this is the indifferent say. So hinayin ako sir, i-append child na siya dari na yung pag-append niya sir. After siyang pag-append, kuha na lang siya sa chat box. So mao po to siya sir sa admin. So different po sa user sir to pag-fetch niya sa reply sa admin in real time. So nagagamit siya og fetch messages. So mo ni ang para sa pag-fetch, ang ginagamit sa user para mag-fetch og message from the or reply from the admin in real time. So it's actually pretty the same sa kaganina sa fetch user messages. It's just that it from the message reply, and so encode close. So the same rigid sila sir sa but user ID ang kailangan ng binding parameters. And para dahil sa concert morning main sa reply sir. So reply, this comes from the admin sir. So this is to send sir. Muna ang kuan sa ang logic na gagamit sa nako sa admin para makasend siya og mga messages or reply sa user sir, and ang send message mo siya ang ginagamit nako na logic para makasend og messages into the admin. So that is actually all. So ang Ajax sir nako sa akong user kay Adria sir. Ang script sa Adria sir.
fetch messages because it's used the fetch message na PHP, then response, shutbox in HTML. So same ra siya logic, but ang gigamit na nako daya kay fetch messages.php because I needed the one with parameters for ID sa sa admin, ang kailangan na parameter, and sa timeout, and ang intervals 5-second interval ra may kailangan ako, sir. Ang giset na ko na intervals niya, sir, para mag-fetch yung messages. So dili accurate pa diyang kuan, sir. So that is all for my report, sir. And as you can see, there is an apply function, sir. So the admin can choose multiple users to check if nagkuan sila. He can select another user to message or to contact. So that is all, sir. Thank you.